Tingin ng ilan, posible raw na may suportahang kandidato ang China sa eleksyon 2016 para isulong ang pansarili nitong interes sa West Philippine Sea. Pero itinanggi ito ng China, hindi raw sila nanghihimasok sa domestic affairs ng ibang bansa. May report si Victoria Tulad. Sa mga susunod na buwan, iba't ibang plataporma na naman ang maririnig mula sa mga politikong tatakbo sa eleksyon 2016. Ayon sa dating National Security Advisor at kongresista na si Roy Logoles, dapat marinig din ang opinyon ng mga kakandidato sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakalagay sa yung recent survey, klarong-klaro, more than 60% of Filipinos have a very low trust for China. The plan of some groups is to write letters to incumbent senators and congressmen and ask them to define clearly their position. Ayon kay Goles, sa laki ng interes ng China sa susunod na eleksyon, posibleng suportahan at sustentuhan nito ang kandidatura ng mga magsusulong sa mga interes nito. Dati na raw kasi itong ginawa ng China sa Amerika base sa librong The 100-Year Marathon. According to the book, Chinese cash was intended to make its way directly to the campaigns of friendly members of Congress. Well, we have to be very careful. Sabi ko nga, kung ginawa nila sa US yan, considering kung gaano ka-stricto sa US, yung campaign fund policy nila doon, laws nila doon, nag-attempt sila. I don't know kung successful ito, edi lalo na dito. Ganito rin ang pananaw ng political analyst na si Ramon Casiple. Magiging pagkakataon daw kasi ang susunod na administrasyon para mabuksan muli ang bilateral talks sa China. Lumabas sa media, that as early as November 2014, may mga representative na rito ng China, particularly the Communist Party of China, na nakakausap itong mga possible, at the time possible, mga candidate. I doubt kung China tatahimik dito. Considering na may chances na mabago yung patakaran ng gobyerno kapag nawala si Presidente Aquino. Kung maka-administrasyon daw kasi ang mananalo, malaki raw ang tsansang itutuloy niya ang polisiya ni Pangulong Noynoy Aquino sa issue. Kung hindi naman, posibleng maiba ang pakikitungo ng Pilipinas sa China. Bagaman inaasahan ng ilang eksperto na papabor sa Pilipinas ang magiging desisyon ng Permanent Court of Arbitration, magiging malaking pagsubok pa rin daw ang kakaharapin ng susunod na Pangulo ng bansa pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Noon pa man kasi ay sinabi na ng China na hindi nito kikilalanin ang magiging hatol. Sa isang text message, pinabulaanan ni Chinese Embassy spokesperson Li Lingxiao ang mga sinabi ni Goles at Casiple. Ayon kay Lee, noon pa man ay polisiya na ng China ang hindi makialam sa domestic affairs ng ibang bansa. Victoria Tulad, GMA News.